Kapiling natin si Attorney Dino De Leon, ang legal counsel po ni mamamayang Liberal Representative Leila De Lima. So yan, magandang umaga po Attorney Dino. Welcome to our program again. Magandang umaga po. Well, bati muna kayo Attorney sa atin pong mga listeners and viewers. Diyos marahay na aga, Kier, at sa lahat ng ating mga tagapakinig, lahat ng mga Bicolano, specifically dyan sa Naga. Okay po. Eto, maitanong ko muna sa inyo, Attorney Dino, kasi kahapon, or kung hindi ako nagkakamali kahapon, yun nga po, nag-file ng kaso ito pong asawa ni VP Sara sa, yun nga, dahil ang pinaila niya ng kaso, yung Congress, yung BSP, kasi mali daw yung ginawa, paglabag daw po sa bank secrecy law. Ano po ang masasabi nyo rito, Attorney Dino? May mahilig naman sa palabas yung mga Duterte, no? Ang brand of leadership kasi ng mga Duterte, no, puro posing, puro teatro, at saka puro puwersa, pero lagi namang kulang sa talino at kulang sa basis, no. Kung titingnan natin tong legal basis ng nila is napakahina. Bakit? Kasi yung bank secrecy law is not absolute. It's never absolute, no. Hindi yan ginawa ng Kongreso. Hindi yan nailagay sa ating batas para pagtakpan yung mga politiko na tiwali na kagaya ni Sara Duterte. Hindi yan yung purpose yan. Hindi rin purpose ng bank secrecy law is yung asawa na katulad niya ay pwede na lang paglagyan ng pera at hindi na mahuhuli ng yung accountability. No? That's not the purpose of the law. And it is very clear in the law itself, Kier, na ang exception, na explicit na nakalagay doon. Exception sa bank secrecy law is impeachment proceedings. Exception sa bank secrecy law is impeachment proceedings. Explicit yan. Nakalagay mismo doon sa batas. So, hindi ko pa alam kung anong klaseng legal basis itong gagawin ng mga abogado nila Mans Carpio, no? At saka idedemanda mo Congress who has the power to initiate impeachment proceedings and to subpoena documents. Ang dedemanda mo, Anti-Money Laundering Council, whose very job it is to report suspicious and anomalous transactions in your bank accounts. Yung dedemanda mo, Bangko Sentral ng Pilipinas officials, all of these people enjoy the presumption of regularity in their functions. At ibig sabihin yan, no? Hindi ibig sabihin tama na lagi ginagawa nila. Pero mataas ang threshold para masabi mo na nilabag nila yung kanilang tungkulin. Mataas. Yung ginagawa nila ngayon, may legal basis. Imagine mo lang to, here. Sinampina ng Kongreso yung Anti-Money Laundering Council para ilabas itong mga reports na ito. Hindi sila sumunod. Di mako-contempt sila. Diba? Pag sumunod sila, kahit na nakalagay sa batas, idedemanda naman sila ni Mads Carpio. Damn if you do, damn if you don't, no? Kung totoo yung teorya nitong sila nila Mads Carpio at itong sila Sara Duterte, kaso mali. Malinaw sa batas, exception ang impeachment proceedings pagdating sa bank secrecy law. So, ang conclusion lang dito, wala na namang sustansya itong demanda nila, wala na namang legal basis, bruskuhan na naman ng gusto, persahan na naman ng gusto, teatro na naman ng gusto, pagwawala na naman ng gusto, at gusto na naman nila, they will shove what they want to our throats, no? Hindi naman ganoon no? Tapos na yung mga panahon na siga-sigaan yung mga Duterte at inaabuso nila ang batas. I don't think this lawsuit will prosper kasi walang legal basis, walang sustansya. Opo. So ibig sabihin pala nito, attorney, hindi naman ito makakaapekto sa yun nga sa pag-usad ng impeachment ni VP Sara, Attorney Dino. Well, hindi talaga, no? Tsaka mga dinemanda nila, di ba? Mga matatapang, ang gagaling ng mga abogada, no? Yung isa kasama niyo Bicolana, si Leila De Lima. Si Leila De Lima nga, hindi nagpapigil nung tatay nila yung presidente, ngayon pa kaya, no? Matalino yan, may legal basis yan, bar top notcher yan. Si Chel Jokno, ang dinemanda nila, no? Si Congressman Percy, mga members ng mga Justice Committee. Itong mga taong ito, ginagawa lamang lang kanilang trabaho. So kung ang tingin ng mga Duterte, matitinag sila, nagkakamali sila. Bukod sa laos na mga Duterte, bukod sa bestado na abusado sila, ito mga tao na to kahit naman nung peak ng popularity at kapangyarihan nila, hindi nagpatinag, lumalaban para sa tama at hindi nagpapabuli dito sa mga Duterte nang alam lamang magmaktol,
mag-tantrums at gumamit ng dahas at puwersa para silang masunod. Ano, hindi naman sang-ayon sa batas lagi yung kanilang mga pinaggagawa. Kasama na rin itong demanda nila. Opo. Ito attorney, maidagdag ko rin pong katanungan. Kasi nung time attorney na na nag-hearing nung 22 kay VP Sara, after nun parang nag-live din si attorney Harry Roque sa kanyang live stream. Sabi niya mali daw yung ginawa ng AMLAC. Na yun nga dun sa hearing. Ano naman ang komento niyo doon, attorney? Well, alam mo naman si Harry Roque, no? Only tries to use the law if it favors his side or his seeming sa akin kasi blind loyalty na para bang nakalimutan niya na lahat ng inaral niya sa batas. Kung maalala mo, nung dinimanda ko si Rodrigo Duterte nung panahon ng pandemya, dahil itong tawag dito sa kasong to, De Leon versus Duterte, no? Ito inaaral sa mga law schools, no? Dinimanda ko si Duterte kasi sinabi ko, bakit para kang lasing na nagpe-press conference? Para kang may sakit. And nakalagay sa saligang batas na dapat ilabas mo ang medical records mo, ang health bulletin mo kung meron kang kung bukang hindi ka okay, no? Kasi parang akin to drunken monologue parang lasing pag nagpe-press conference sa madaling araw, pandemya noon, hindi natin alam kung okay pa yung pangulo natin kaya niya pa i-handle yung crisis ng pandemya. Ano sabi ni Harry Roque? 88% healthy siya, hindi naglabas ng health bulletin, no? Hindi naglabas ng health bulletin. Pero ngayon, nung meron lang chismis nung kay Bongbong Marcos, sabi niya, bakit daw nagja-jumping jack si Bongbong Marcos? Hindi ba dapat naglabas siya ng health bulletin? Tingnan mo napaka-inconsistent. Dati ayaw niya maglabas ng health bulletin. Ngayon, gusto niya maglabas ng health bulletin. Dati, ang sabi niya, ang ICC daw, nung siya yung nagla-lobby para sa ICC sa Pilipinas, wala na raw panahon yung mga despots at dictators and human rights abusers sa Pilipinas dahil nandiyan ang ICC. Ngayon, nung hinuli ng ICC yung boss niyang si Rodrigo Duterte, ayaw niya na rin daw sa ICC. Ngayon, gusto niya yung, sabi niya, dati ang Anti-Money Laundering Council, ginagawa lang naman talagang trabaho nung panahon ng Corona impeachment trial, ginamit rin ito Anti-Money Laundering Council nung panahon ng Corona impeachment trial tsaka ng ombudsman. Anong sabi niya noon? Prosecutor siya doon, private prosecutor, okay lang. Pero ngayon, mali na naman. So pag si Harry Roque nagsalita, no, kahit na ano pang legal basis yan, pagdudahan natin kasi sigurado tinitwist. He is twisting the law. He is twisting the law to defend the most despicable abusers and despots. Yan ang role ni Harry Roque. He is twisting the law to defend the most despicable abusers and despots. Which dapat nga hindi na tayo nakikinig sa kanya kasi nakakalungkot na he bartered his integrity just so that he can defend Duterte. No? Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yan pero definitely he has bartered his honor, his dignity as a lawyer. Okay po. Ito attorney, para ma-educate lang yung ating mga audience. Ito attorney, maitanong ko, legal po ba na utusan ng House Justice Committee ang AMLAC na ilabas yung bank records ni VP Sara mula 2006 to 2025 nang walang court order? Kasi sabi nung iba kasi, hindi ba niya ito labag sa RA 1405 Bank Secrecy Law and doon sa Foreign Currency Deposit Act, attorney? Hindi nila nilabas ang bank account ni Sara Duterte. The AMLC did not release the bank accounts. They only released their report. The report that they release, yung mga flag transactions and anomalous transactions, no? Yung nagmi-meet lang ng mga threshold. Yung reported transactions lang. Yun yung report ng AMLC. Hindi nga natin alam ngayon kung magkano laman ng bangko because the AMLC respected the bank secrecy law. So ibig sabihin, ang alam lang natin, ilan yung outflow, inflow, at ilan yung transactions pero hindi natin alam kung ano talaga yung mga iyon. So in other words, no, ang nilabas ng MLC is their report which is their job. Hindi nila pinabuksan ang bank account ni Sara Duterte. Kaya ang sinasabi ko dito kay Sara Duterte, kung matapang ka talaga at wala kang tinatago, sabi niyo naman noon, nung panahon ni Rodrigo Duterte, pag wala kang tinatago, wala ka dapat ikatakot. So pumirma na siya ng bank secrecy waiver, 'di ba? Kasi wala naman siya tinatago, 'di ba? Baka nga kung mapakita niya yung bank account niya, tapos mali naman pala lahat, yung mga kongresista, mali naman pala yung mga public interest lawyers, tsaka human rights lawyers katulad ko, tsaka yung gusto na mapanagot siya, baka naman mali. Baka tumaas pa yung popularity niya kung magsipirma siya ng waiver, no? Kasi mali kami.
kaso hindi pumipirma ng waiver. Bakit kaya? No? Buti pa si Madriaga, pumirma ng waiver. Si VP Leni Robredo noong 2016, pumirma ng waiver. No? Itong si Sara Duterte, bakit hindi pumipirma ng waiver? Kasi nga, no? Natatakot siya na mako-confirm nung bank account records niya yung report ng Anti-Money Laundering Council. Opo. Kayo attorney sa sa perspective niyo po bilang abogado. Kung halimbawa mag-invoke si VP Sara ng right to privacy at financial privacy po, paano niyo po i-argue na mas mataas pa rin yung power ng Congress sa impeachment and ano pong provision yung gagamitin niyo rito, Attorney Dino? Malinaw ha, when the president, the vice president enter public office, they are public officers, no? Sa law on public accountability, they're not ordinary people. And in fact, kailangan lang talagang part and parcel of the job of a public officer is you being publicly scrutinized. So it is erroneous, hindi siya apples to apples to say na as if yung presidente, yung vice president is same ang right to privacy as private citizen. Kung ikaw, Kier, ako bilang private individual, mas mataas ang right to privacy ko. Kasi hindi ko pinili yung public office eh. Pero pag pinili mo yung public office, you are not similarly situated, no? And it is expected that you will be under public scrutiny, number one. Number two, no, more than probable cause na ang na-establish, no, right from the very start. Hindi naman to capricious, arbitrary, and whimsical na pinakuha yung AMLC report eh. There was a sworn statement and allegation filed before Congress and there were attachments there. Nandun yung attachment ng affidavit ni Trillanes, nandoon yung report ni Art Carandang, na nakuha di umano ni Trillanes pala kay Art Carandang na dating overall deputy ombudsman. So merong mga actionable documents bago sinampina. So it wasn't arbitrary, capricious, and whimsical. It was consistent with the duty of Congress na pag may nakuha silang actionable intelligence and document purporting na mukhang corrupt ang president and vice president, it is incumbent upon the Congress to make sure that the highest officials of the land are accountable. Sino nagsabi niyan? Hindi naman si Dino De Leon eh. Hindi naman ikaw, Kier eh. Ang nagsabi niyan, sa Ligang Batas. Trabaho ng Kongreso yun na pag may actionable document, actionable intelligence, actionable evidence na nakalap, kailangan aksyonan nila yon, no? Dahil kung hindi, they will be remiss in their duty in promoting accountability. So it's not apples to apples. Hindi mataas ang right to privacy ng Pangulo, hindi mataas ang right to privacy ng pangalawang Pangulo, at saka hindi sila pwede magtago dyan dahil pagdating sa pananagutan at meron ng probable cause, meron ng actionable pieces of evidence, may karapatan ang Pilipino na buksan itong mga bank accounts na to kasi pera nila ang pinag-uusapan. Ang hirap-hirap na nga ng buhay kada bibili ka ng sardinas, no, meron pa ring VAT, bubayad ka ng buwis. Kada bibili ka ng serbisyo, pupunta ka lang sa Jollibee o dyan sa McDonald's, magbabayad ka pa rin ng tax, no? Lagi yan, sa lahat ng bibili ka ng damit, magbabayad ka ng tax. Tapos, chichichirihin lang sa intelligence funds, di ba? Karapatan ng mga Pilipino malaman kung anong ginawa nila doon sa pinagkitiwalang pera sa kanila at kung chinichirya nga nila, no? Ginastos nila, binulsan nila, kailangan mapanagot sila at they have no business remaining in public office. Opo. Eto, attorney, paano kung halimbawa, donation daw yung 22 million pesos and hindi alam ni VP Sara na drug money, pasok pa rin ba siya, attorney, sa betrayal of public trust or halimbawa culpable violation of the Constitution? O kailangan pa ng criminal intent sa impeachment, attorney? Pasok na pasok. Kasi malinaw dun sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na hindi dapat tumatanggap ang public officer ng substantial amount of donations. Bawal, no? Graft yun, corruption yun. No? So kahit na wala kang intensyon, malum prohibitum ang tawag doon, no? Ibig sabihin, pag malum prohibitum, pinagbabawal ng batas, your intent is not material. So parang illegal possession of deadly weapons, hindi ko naman ginustong makapatay eh. Mabuti naman eh. Illegal yung possession mo ng deadly weapon eh. Wala kang lisensya, yun lang hahanapin. Ito, na-donate, yun lang hahanapin. Bawal yan.
Bawal yan. Wala kaming pakialam po anong transaksyon ninyo. Wala kaming pakialam sa batas nil kung bakit mo, anong intention mo nung tinanggap mo yan. Para ba makatulong sa mga kahirap? Para ba madonate mo sa mga madre? Madonate mo sa mga pare? Sa mga bahay ampunan? Walang pakialam ang batas dyan. Para sa batas, the moment na nag-accept ka ng substantial donation while you are in public office, that is already a prohibited act and an impeachable offense at that. Yun yung unang-una. No? Pangalawa, hindi talaga ako naniniwala ng donasyon ito kasi kaya naman siya dinodonatan is by reason of her office. Tingin mo ba kung hindi siya vice president, hindi siya mayor dati, at hindi siya anak ng pangulo dati, idodonatan siya ng ganito kalaking amount? Hindi. And kaya siya dinodonatan is because of her power, because by reason of her office yan, no? So talagang korupsyon itong ganitong klaseng donasyon. Pangatlo, nagbayad ba siya ng donor's tax? Nagbayad ba siya ng donor's tax? 'Di ba? Dapat nagbayad ng donor's tax yung mga donors niya. At saka sinigurado niya yon dahil siya yung public official. So, the mere fact na hindi siya nagbayad ng donor's tax evader pa siya. No, itong si Sara Duterte. At ang ano pa diyan, pinaka-importante sa lahat, legitimate na donasyon pala bakit hindi mo dineklara sa salin mo? At saka bakit nakalagay sa salin mo, zero ang cash mo? Naglilipad ka abroad, sinasabi mo, nung nag-around the world to si Inday, sabi niya, walang gastos kahit na piso ang sambayan ng Pilipino. Pero wala kang cash on hand eh. Sabi mo sa salin mo na worth statement, saan mo kinukuha yung panggastos mo? Kasinungalingan na naman. So kung totoong legitimate donation ito, nagbayad dapat siya ng tax, mali pa rin kasi bawal dapat nagkumukuha siya ng donasyon at hindi niya pa rin dineklara sa salin, lahat yung tatlong bagay na yan, impeachable. Betrayal of public trust. Culpable violation of the Constitution, graft and corruption, no? Itong mga ganito mga aksyon, typical Duterte, dapat talaga hindi na sila makapalit sa public office. They have to be miles and miles away from any public office. Opo, yun. Eto pa, attorney. Kung halimbawa naman mag-file ng TRO si VP Sara sa Supreme Court para harangin po yung AMLAC subpoena, siguro attorney, ano ba yung pwedeng dito, legal defense ninyo po para hindi ito i-grant ng Supreme Court, Attorney Dino? Alam mo ang TRO at saka ang preliminary injunction, mataas ang threshold na kailangan mong patunayan doon sa iyong papel. No? Sa papel, ang kailangan mong pakita ay meron kang tinatawag nating right in esse. Ano yung sabihin na right in esse sa batas? Clear right. Asan ang clear right ni Sara Duterte dito? Clear exception ang impeachment proceedings. Nakalagay sa batas clear. So kung hindi clear yung right ina-assert lang pero hindi clear, hindi magre-release ng TRO ang Supreme Court, no? Hindi magre-release ng preliminary injunction ang Supreme Court, no? Kaya nga hindi nag-release no? Hindi naman pinigilan yung House proceedings na mag-continue kasi yun na nakalagay sa desisyon ng Supreme Court last year. Dapat daw in-initiate muna sa House yung proceedings. Dapat daw nabigyan ng due process si Sara Duterte doon sa House pa lamang. Di kayo ginagawa ng House, pipigilan ba nila? Nakalagay sa desisyon ng House of Representatives last year nung pinigilan nila yung trial na forthwith dapat sa Senado. No? So, magdududa ako na mag-i-issue ang kahit na sinong korte ng TRO or preliminary injunction sa kasong ito. Dahil ginagawa lamang nila ng House of Representatives, ng Committee on Justice, ang trabaho nila, their sacred duty under the Constitution, which is to make sure that the highest officials of the land will be held into account. If there is actionable evidence na nakikita, kailangan tingnan yung ebidensya na ito. Kailangan i-entertain yung ebidensya na ito. At kung talagang may basis, kailangan forthwith na dapat yung impeachment. Opo. Ito, mga remaining question na lang po, attorney. Ito, attorney, sabi kasi nung iba, bakit daw 2026 to 2025 yung sakop nung hinihingi ng AMLAC records kung ang sinasabi naman daw po ni Trillanes 2011 to 2013 lang yung 22.3 million pesos na transactions. Hindi daw ba parang fishing expedition yon na bawal under the rules of court at jurisprudence, attorney? Alam mo, hindi bawal ang fishing expedition, no? Gusto ko lang sabihin yan masyadong just because nagkaroon sila ng two words, kala nila magic incantation na yun na bawal. Fishing, expedition.
Sa mga kaso, talaga namang merong fishing expedition. Ang tawag nga natin diyan, modes of discovery. Merong mga mekanismo sa rules of court na ifo-force mo na magpresenta na kunin yung ebidensya sa kalaban. Ano tawag diyan? Written interrogatories, motion for production and inspection of documents, no? Meron tayong request for admissions, meron tayong depositions. Lahat yung mga mekanismo na yan sanctioned by the rules of court kasi ang sabi, yung fishing expedition is in fact allowed pagka merong kaso. No, so just because naririla fishing expedition ito doesn't mean that it's not allowed, no? At saka malinaw doon sa third and fourth impeachment complaint, kahit doon sa second impeachment complaint na ako ang abogado, na merong aligasyon ng korupsyon eh. At yung aligasyon ng korupsyon, nagsimula pa bago siya mag-vice president, in which case kailangan ipakita yung trend na talagang modus niya ito para ma-justify na buksan din yung mga records nung siya ay vice president pa lamang, no? So ulitin ko ha, yung fishing expedition na term na yan, overuse na yan, gasgas na yan ha. Hindi masama na mag-produce ng ebidensya including using the coercive powers of the House para mag-subpoena kung para ma-produce yung ebidensya. In fact, trabaho yan ng mga piskal. Kasi tandaan mo, yung House of Representatives, sila yung magiging prosecutors pagka umabot na ito sa Senado. Sila yung magiging piskal. Kung matatandaan mo, ang trabaho ng piskal, pag nagkaso ka, magsasabit ka ng mga ebidensya doon, pwede nga silang magsampina ng mga tao. Pwede nga silang kumalap pa ng further evidence. No? Para pag sinampa nila yung kaso sa korte, malakas na yung kaso. Trabaho nga ng piskal na mag-case build up. Di ba? Trabaho ng piskal yan sa lahat ng mga jurisdiction abroad. Punta ka sa Amerika. Sinong katulong ng district attorney para kasuhan yung mga kriminal? Papakulong nila yung mga kriminal. Di ba yung district attorney, yung piskal? At saka ang gagawin nila, magpapatulong sila sa police, magpapatulong sila sa FBI para gumawa ng kaso. Pero yung district attorney ang maggagawa ng kaso at isasampa sa korte. Ganyan din dito sa House of Representatives. Yung House of Representatives ang magiging piskal kung sakasakaling iaakyat nila. Kaya kailangan tingnan muna nila kung merong ebidensya o magsampina muna sila ng ebidensya, 'di ba? Palakasin muna nila ang records. Hindi bawal 'yan, bagkus trabaho 'yan ng House of Representatives. Opo, iyon. Ito maiugnay ko lang din, attorney. Kasi yung sinasabi daw po, attorney, 22.3 million pesos naman na pumasok daw noong 2011 to 2013. Lagpas na daw ng 10 years yun. Hindi daw ba niya prescribe na ang pag-file ng kaso for non-declaration sa SALN o GRAP? Bakit pa daw hinahabol kung may prescription period under RA 3019 o itong Act number Well, 3326, attorney? oo, yung prescription period is from the moment of discovery ha. Hindi yan. It's not the reckoning period is when the crime happened. It's not. It is when the crime was discovered at hindi ka pa rin kinasuhan. In other words, iba kung matagal na yan, pero doon lang na-discover eh. May karapatan pa rin yung estado. Tsaka the crime may have been extinguished, no? Let's say, I'll give them the benefit of the doubt at I will be generous to them today. O sige na nga, yung criminal act extinguished, pero it doesn't mean that the administrative act and the ethical part is already extinguished. No? Kasi ang overall na wini-weigh dito is yung fitness of character ng presidente at saka ng vice president. Sige, hindi ka ma-convict sa criminal case, pero hindi ibig sabihin kailangan manatili ka sa opisina mo. At hindi ibig sabihin hindi ka pwedeng ma-disqualify from office, no? So magkaiba yan. Prescriptive period applies in the criminal act, pero it does not necessarily mean that it applies in impeachment proceedings, no? So moment of discovery yan. So ibig sabihin para sa akin, no, pag yung pangulo gumawa pala ng pagtatraidor noon pa, ibig sabihin ba stuck na tayo sa kanya kasi noon pa yun eh. Kung na-discover natin at the time of discovery ang reckoning period ng prescriptive period. Opo, yun. Ito, attorney, mga mga remaining question na lang po. Siguro, attorney, kung kayo po yung nasa posisyon ng Supreme Court at dinala siguro sa inyo yung issue na ito, ano ba sa tingin nyo, attorney, yung pinakamalakas na argument nitong kampo ni BP Sara dito? Tapos, ano naman yung pang-counter nyo dito, attorney, if ever?
Walang malakas talaga do'n sa ano, sa posisyon ni Sara. Wala talaga, wala akong nakikita. Walang abuses na ginawa yung House of Representatives, clear yung legal basis ng ginawa nila. Trabaho nila yon. Tsaka kung ako yung Supreme Court, makita ko ba naman na bilyon, 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 bilyon. 6 na bilyon, yung umikot-ikot na pera doon, eh, hindi ba, kung ako yung justice, pera ko rin yun ah. Nagbabayad ako ng buwis ah. Tsaka, di ba, sagrado ang aking sinumpaan sa konstitusyon to obey and defend the Constitution. Hindi ba dapat ang trabaho ng huwes at ng mga maestrado is to hold power into account? 'Di ba? So sa akin, kung ako yung West, malinaw 'no, makita ko pa lang 'tong complaint na 'to, on its face alam ko ng, no basis 'no, I can dismiss pero sige bibigyan ko ng chance na ano lang, just for due process pasagutin ko yung House of Representatives para mailagay lang on record na pinasagot ko sila and then pero sa'kin malinaw yung ano, malinaw na walang legal basis itong ano, itong mga pinaggagawa nila Sara Duterte, Mans Carpio, ito ay ngaw-ngaw 'no? Ito ay para sa akin malinaw lang, malinaw na hindi pinag-isipan at ano lang, show lang, no? Show lang. Pero naniniwala ako sa ating mga maestrado na madi-dismiss rin ito dahil malinaw ang pagkakabasa ko sa batas. Okay po 'yun. So ito bago tayo magtapos Attorney Dino, ano siguro, ano na lang attorney yung siguro kung may magkakaroon pa ng hearing dito kay VP Sara, ano pa yung mga inaasahan ninyong mga mangyayari Attorney Dino and mga susunod niyo pa pong May susunod hakbang pa na and hearing 'no? opo, May ano pa susunod yung pa na hearing. sige po. Mm. Yung fitness of character kasi ni Sara Duterte bilang Vice President ang sinusukat natin dito. Okay? And maalala mo, nag-tantrums na parang toddler, nagwala-wala, pinagmumura lahat, tapos sinabi nag-hire na siya ng assassin. No joke ah, no joke. Nag-hire siya ng assassin. No joke ah, no joke. At papapatay daw yung Pangulo, yung First Lady, tsaka yung Speaker of the House. No? Hindi naman to video ng Kongreso, hindi naman to video ko, video mo. Ito ay galing sa kanya. So sa rules of evidence, ang pinakamalakas kasi na ebidensya is declaration against interest or ano, admission or confession, no? Yun yung unang-una. Pangalawa, illegal eh. Nag-hire ka ng assassin. Trabaho ba ng Vice President yan? Gawain ba ng Vice President yan? Yung fitness of character talaga lalabas, no? Mau-authenticate tong videos. Ito, nakita naman ng sampayan ng Pilipino, no? Tapos, inaasahan ko na magbobotohan na. And ako ay nananalangin na tataas pa yung 215 votes. Hindi ko ma-justify sa isipan ko kung bakit bababa pa yung 215 votes na nakuha natin last year. Dapat ka tumaas pa yan kasi nadagdagan pa yung ebidensya. Alalahan natin kung ano mga ebidensya ha, as of the moment. Kung pwede lang, Kier ha, pasensya ka na. Una, nakita natin yung kay Madriaga. Nakita natin na sinabi ni Sara Duterte, hindi niya kilala si Madriaga. Ang pinakita ni Madriaga, video, no? Na binabati niya, happy birthday Sir Ram, I wish you good health and happiness, di ba? Second, pinakita niya yung email na nag-email yung team ni Sara thanking him for attending yung kanyang convention sa Davao. Third, pinakita yung video na inaabot ni Sara Duterte, hinanap pa si Ramin Madriaga at inaabot yung bandila ng Pilipinas sa kanya, si kay Sir Ram. Pang-apat, pinakita yung picture na nagzo-zoom call sila kasama yung ISIP group na tinayo ni Madriaga, Inday Sara is my president movement. Panglima, pinakita na organisador talaga nila si Madriaga doon sa nationwide campaign noong 2022, no? So, si Madriaga, hindi basta-basta kung sino-sino lang. Kilala nila si Madriaga. So, sa unang exchange na plain denial kay Sara Duterte at pinakita yung napakaraming ebidensya ni Madriaga, mukhang ang nagsisinungaling ay si Madriaga. Ay si Sara Duterte. Ang nagsasabi ng totoo ay si Madriaga. Malinaw rin na doon sa kwento ni Madriaga may detalye kung paano dineliver yung mga pera. Malinaw kung kanino, saan, at consistent yung time period doon sa mga allegation na nawawalang confidential funds. Pagkatapos niyan, no, inaffirm ng NBI, nag-enjoy ng presumption of regularity na yung mga disbursement vouchers, liquidation forms, mukhang pineke at isa lang ang pumirma, yung mga chichireheng pangalan. NBI yan na, handwriting experts yan. Pagkatapos nun, naglabas ang Philippine Statistics Authority, again, official documents and records, no, na ang ng certification na wala talagang mga pangalan na ganito, Mary Gay Piatos, Miggy Mango, 'di ba? Wishi, ano pa ba yung mga yan si kung ano ng mga pangalan ng chichirya
basically, no, may kasim pa. Pinaglululoko nila yung sambayan ng Pilipino. Again, Philippine Statistics Authority yan, ha, na ang nagsabi niyan, NBI. Tapos lumabas yung Anti-Money Laundering Council report na 6 billion ang labas-pasok dyan. Sa testimony ni Madriaga, alam rin natin na bukod dun sa confidential funds, involved ang mga Duterte sa droga, yung sa magnetic lifters, tsaka yung mga kinuhang pera kay Sami Uy. Tapos sinabi rin ni Madriaga na kumuha sila ng pera dun sa Pharmally. So alam natin na kung korupsyon ay talagang nakasuot sa pangalang Duterte dahilan sa 170 million. Kung hindi ako nagkakamali, yung kinuha nilang pera doon sa Chief Finance Officer nung Pharmally, no? Na naghihirap ng mga Pilipino, hindi natin alam kung magsusurvive tayo ng mga oras na yun, triniple nila ang utang ng Pilipinas, kinukulimbat pa nila yung dapat pang ayuda, dapat pagtugon doon sa pandemya, no? 170 million yan. Tapos ngayon, after that, the Anti-Money Laundering Council report, nakita rin natin yung testimonya ni Trillanes, no? So, napakalinaw, labas-pasok ang 6 billion, merong mga donasyon, paano dineliver yung pera, hindi totoo yung disbursement vouchers, kilala talaga nila si Madriaga, organisador talaga nila si Madriaga. Ang linaw na eh. Ang linaw na. And dapat, no, as opposed to only a plain denial doon sa part ni Sara Duterte, compelling tong ebidensya na to. These pieces of evidence, if left unrebutted, will hold and will be sufficient for purposes of impeaching Sara Duterte. Kaya nga dapat mag-trial na para mapagbigyan din si Sara Duterte na i-cross-examine itong mga ebidensya na to. Kasi, again, left as they are, mukhang compelling yung ebidensya para matanggal na si Sara Duterte. Kaya mapagbigyan dapat si Sara Duterte na ma-cross-examine itong mga ito. Kaso hindi naman umaten. Sana pagka umakyat natin sa Senado, umaten na siya at ang kanyang napakaraming mga abogado, di ba? Napakaraming mga abogado. Nag-shopping ng abogado, no? Itong si Sara Duterte. So sana mag-attend. Pero very important, at sabi rin ng mga survey, lahat ng mga survey ha, 9 out of 10, sabi ng Tangeray, 8 or 7 or 8 out of 10, sabi ng Okta, at saka SWS, at saka WR survey, WR numero survey, na majority ng mga Pilipino gustong magpatuloy ang impeachment trial. So dapat pakinggan ng ating mga mababatas rin yan. Sa lahat ng survey, sinasabi na yan.